Good day and welcome po sa panibago na namang episode ng aming channel at ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, pag-usapan naman natin yung mga halaman na magandang ilagay ngayong taon doon sa mga harapan ng bahay natin or doon sa mga gate, sa entryway natin. So tapos na tayo sa front door, doon naman tayo sa mga gate. Ito hindi naman specifically for good luck. Pwede much more on for design. Halimbawa, mga landscape kung gusto nyo maglagay o kaya halimbawa, sabihin na natin, kahit isang halaman man lang maglagay tayo sa harapan natin. Ito yung sa tingin ko, pinakamaganda and appealing ng mga halaman. So, isa-isahin natin yung mga yan. At syempre, bago tayo pumunta sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita pala sa aming garden, naandi dito po sa screen yung aming complete address. And eto na nga, gumawa tayo ng listahan ng mga halaman na best para sa mga entryways natin or sa mga harapan, sa gate ng natin or sa bakod natin. Ito yung pinakamaganda sa mga ginagamit namin ng mga halaman. Pero syempre, itong mga halaman na to ay didepende pa rin sa size ng inyong entryway o nung hindi naman actually talagang sa harapan ng gate. Siyempre, yung sa mga harapan lang natin. Pwedeng doon sa pagpasok o kaya ay doon sa bago pumasok. Kailangan nating i-consider una ay yung size ng lugar na paglalagyan. And then, syempre, kung direct sunlight ba siya or shaded. So, dito didepende. Kaya ito yung mga listahan na pwede nating pagpilian. Unahin na natin sa ating listahan etong mga maki. So, pagdating dito sa maki, isa to sa pinakamagandang privacy hedge. Kunyari, halimbawa, gate ninyo, pagkatapos, medyo mababa yung bakod natin. So, ito, ang kadalasan na ginagamit natin na pang privacy hedge kasama itong eugenia. So, depende kung ano yung mas gusto nyo. Kasi pag maki, all green lang yan. Kagandahan mo sa kanila, talagang kung halimbawa, pang privacy hedge, parang sabihin na nating pampalit sa bakod or pandagdag sa bakod o kaya naman ay pang-cover sa bakod, ito yung isa sa pinaka-go-to hedge or plant na ginagamit. And napakaraming beses na namin ginamit ito sa mga landscaping projects kasi nga, syempre, ito yung request, ito yung number one go-to hedge ng mga clients natin for landscaping para sa mga ganitong purposes. Ito, depende na lang kayo kasi ito, pagdating sa presyo, depende sa size, syempre. Mas maliit, mas mura, of course. Tapos, ito, ang height nito, ito, tumataas talaga to ng more than 15 feet. Kaya nitong taasan or pataasin. Kung halimbawa, kung ano talaga yung preferred height ninyo. So, yung matataas na mga, halimbawa, sa mga resort, ito yung ginagamit nila. And yun nga lang, syempre, kung halimbawa magsisimula sa maliit, it will take talagang, sabihin na nating years bago mo mapataas kung halimbawang mataas na height yung kailangan niyang abutin. Pero ako, advantage ng maliit yung ilalagay natin is simula sa baba hanggang paglaki niya, kung dikit-dikit, makakakapal siya eh. Yung pinaka-pagka-hedge niya, makikita mo simula sa pinakailalim hanggang sa pinakamataas, lalo na't sabay-sabay o yung halimbawa, sabihin na natin 3 feet pinakamaliit, tapos ilalagay mo, pag lumaki yan, ang ganda niyan, solid yan, maglalak. Pero syempre kasi may mga halimbawa, may mga clients tayo na ang gusto kagad ay yung makakapal at saka yung matataas. Yun kagad kasi nga, it will take time bago niya ma-reach o bago siya tumangkad ng ganun kung halimbawa magsisimula siya sa maliit. And yan, ginamit natin yan sa mga projects natin. As you can see dito sa ating video, ayan, makakapal. At itong mga to, maganda mo sa kanya, less ang maintenance nito, napaka-low maintenance ng mga halaman. And hindi siya masyadong pinepeste. Wala yan. Hindi yan kinakain ng mga insekto yung mga dahon yan. Hindi rin siya yung lapitin, sabihin mong halimbawa maraming mga tilas or yung mga uod. Hindi kinakain yung masyado yung yung tawag dito. Hindi masyadong kinakain yung mga dahon yan. Kaya hindi mo makikitaan ng pagkamanipis. Ang mo na lang dito is kailangan syempre kahit pa sabihin mong low maintenance, dilig, yun ang number one, especially kapag siya ay nasa direct sunlight. Pagka namatayan ka ng isang puno dyan, parang mabubungi na yung paglalagay mo nito. Pero number one sa ating listahan, isa talaga ito sa pinakamaganda, yung maki. Susunod sa ating listahan ay ito namang tinatawag natin na oliva. Ito, isa siya sa pinaka-sturdy, pinakamatibay na halaman. And based nga sa mga nababasa natin, panahon pa lamang ng dinosaur,
meron ng mga oliva o siguro yung family ng oliva ay nabubuhay na sa mga ganung panahon. So, ganong katibay itong halaman na to. Imagine niyo kung gaano na katagal yun. Ito ay kasama sa ating listahan. Siyempre, ang pinaka ano na lang natin dito, halimbawa kung sa gate natin, sa harapan natin, sa entryways, mas maganda yung medyo may size. Although mayroon kang mabibili na maliit nito, kaya lang syempre, eventually kasi kapag ka lumaki to, lumapad to, medyo kakain siya ng space. Pagka kumain siya ng space, hindi naman siya katulad ng ibang halaman na pwede mo kasing i-trim. Unlike kung halimbawa, maki yung ilalagay mo, i-trim mo siya, pwede. Kasi ito, matitibay talaga. At saka kapag ka halimbawa, ay kinat mo, pangit, di ba? So, ito, pang-decorate lang talaga siya sa harapan ng bahay mo. Kung halimbawa, meron kang isang sabihin na nating plant box na square sa harapan ng ano mo, sa may mismong gate mo. So, perfect itong ilagay doon kung naghahanap ka ng low maintenance at saka matibay na halaman. Ang isa lamang dito, kahit pasabihin nga din natin na low maintenance itong halaman na to, ang pinakakalaban nito is yung aphids. Ito, kapag ka hindi mo na control yung aphids, halimbawa, napansin mo, nagmumula or makikita, sa umpisa kasi hindi mo mapapansin yung aphids kahit dinidiligan mo or chinecheck mo. Kasi ito, mismong i-check mo dito ay yung pinakailalim ng mga dahon niya kasi dyan namumuhay or dyan nagpaparami ang mga aphids. At kapag kayan ay dumami at hindi mo nga na-control, papatayin yan yung oliva mo. Ito lang yung number 1 na kalaban ng oliva. So, make sure na regular yung pag-i-spray natin ng pesticide. Ito ay kahit pasabihin mong wala kang aphids na nakikita. Prevention is better than cure. Kasi minsan kapag yun nga, na-late ka, or huli na ang lahat, hindi mo na, ang hirap nang i-recover ng mga oliva. So kung halimbawa namamatayan, naninilaw yung mga dahon, kayaan nyo, pwede nyo tanggalin kung talagang sobrang pangit na at sa tingin nyo yung dahon ay wala na para makarecover pa. Kasi ito namang oliva, as long as ito ay hindi bulok ang ugat at buhay, yung makikita nyo na may bagong dahon sa pinaka-top, ito naman kasi isang spread o yung isang buong palibot na pabilog yung pagbuka ng dahon ito. So, hindi siya paisa-isa. So, as long as merong pabuka sa pinakagitna niya, tutuloy-tuloy ang buhay ng inyong oliva. Ang susunod naman sa ating listahan ay itong Birds of Paradise. Pagdating dito, ito ginamit din namin sa project and nagustuhan ko to personally. Kasi doon, pagpasok mo ng entryway, lalo na kapag ka napakalash ng pagkakalagay, ng pagkakasalansan, o sasabihin na natin manipis pa sa una, pero eventually, ito kasi mabilis alagaan madaling alagaan. Kaya kapag ka ito ay tumagal dito sa isang spot or area, napakaganda nito. Kasi unang-una, matibay din ang mga Birds of Paradise. Pangalawa, kung halimbawa ang entryway ninyo ay gusto yung paglagyan dito ay mainit, walang problema. Kaya niyang i-tolerate ang full sun. Shaded, nasa ilalim ng puno, sabihin natin ang entryway ninyo ay maraming puno. Wala ding problema. Mamumuhay o mabubuhay itong mga Birds of Paradise. Ang maganda mo dito kasi, malalapad na ang dahon, malalaki na ang dahon, kaya makapal siyang tingnan. At the same time kasi, namumulaklak itong mga ito. Ang pinakamaganda dito kasi iba't ibang kulay yung pwede nating pamilian dito sa mga heliconias. May dilaw, may pula, may orange. Pero isa sa pinakamaganda is yung kulay orange. Meron din kasi itong tinatawag na dwarf na heliconia. Ito yung medyo mababa siya, hindi siya masyadong mataas. Napakaganda nitong ilagay sa mga entryways natin. So yun, pwede kayong mamili. Tumataas to ng around 4 feet, yung niyan, yung hindi dwarf, pero yung medyo mas maliliit sa kanya, mas maganda. Lalo na kapag lahat sila ay nagbulaklak. Mas pansin lang, mas agaw atensyon para sa akin, yung mga orange na heliconias. Pagka nagsabay-sabayan ng pamumulaklak, ang ganda niyang tingnan sa mata, ang ganda. Ito, personally, nakita ko talaga to, nadadaanan namin, nasa ilalim ng puno, napakaganda. At ginamit din namin sa mga projects namin yung iba, napakaganda talaga. Ito, yun nga, mapa-shaded, mapa-direct sunlight, wala kayong magiging problema. Susunod naman sa ating listahan ay ito namang mga tinatawag na Calathea o tobacco. Pagdating dito sa halaman na to, mas maganda siya kung halimbawa yung entryways mo ay gusto mo ay jungle look, yung itsura. Isa to sa mga go-to plants. Kasi ito, lalo na makapal na dikit-dikit na magkakatabi na sila. Kapag ka ito ay
nabuhay o kapag ka ito ay naging stable sa pinaglalagyan mo, ang ganda nito. Halimbawa, may gusto kayong i-cover dyan, yun nga lang, kung halimbawa maganda yung ano nyo, maganda yung wall ninyo o yung bakod ninyo, hindi na advisable gumamit ng like ng Maki at saka nitong Lutea kasi ito talagang mako-cover yung wall. Eh sayang kung halimbawa gusto mo lantad or bukas yung wall mo, hindi tayo pwedeng gumamit ng mga ganitong halaman. Pero kung halimbawa, portion lamang, isang portion, like let's say for example, yung corner, gusto mo ng medyo may malalaking dahon dyan, isa ito sa pinakamaganda. At ang isa pa dito sa mga luteia na ito is pwede siya sa shaded at pwede rin siya sa direct sunlight. Make sure lamang na halimbawa kung bibili kayo nito, tanungin nyo doon sa inyong bibilhan kung ito ba ay ready na for direct sunlight o kaya ay ito ay ready na for indoor. Kasi ang transition ng halaman, sabihin na natin, lalo ng luteia, yung halimbawa, sanay siya sa direct sunlight, ilagay mo siya sa medyo shaded, walang problema. Hindi naman siya masyadong magtatampo or maninibago. Maliban na lamang kung halimbawa, yung mga luteia ninyo ay naandoon sa, halimbawa sa shop, naandoon sa shaded, tapos ang paglalagyan mo direct sunlight, doon ka medyo magkakaroon ng problema. Kasi kapag kayan ay sanay sa shaded na area tas inilagay mo sa direct sunlight, I can assure you na masusunog ang dahon yan. So dito, medyo may trick tayo dito. Yun nga, kailangan i-train natin siya. And kung halimbawa sa direct sunlight natin siya ilalagay, eto kung halimbawa napapansin nyo yung inyong mga luteia ay patuloy sa pagkakaroon ng dried leaves, wala na tayong magagawa dyan. So ang maganda mo lang kasi sa mga luteia, patuloy ito sa pagkakaroon ng panibagong dahon. Mabilis lang siyang magkadahon. So, pwede tayong bumawas. Trim nyo na kung talagang sobrang pangit na nung dahon. Dahil eventually naman, kapag ka nakapag-adjust sa environment, sa direct sunlight, magiging healthy and lush na at hindi na magkakaroon ng sunog na dahon yung inyong mga luteia. Pero kung halimbawa, matagal na siyang nasa direct sunlight pero ganun pa rin nasusunugan, isa lang ang pinagkukulangan yan, kulang tayo sa delay. Kapag ka nasa direct sunlight ang ating mga luteia, make sure na mas marami siyang tubig na naibibigay kasi sobrang lalaki ng mga dahon ng mga luteiyang ito. Kaya syempre, mas malaki yung dahon, mas marami pati yung dahon, mas maraming tubig din yung kailangan. As long as nakakakita kayo ng tuyong dahon, ibig sabihin hindi enough. So ito, sabihin na natin na twice yung amount of water na kailangan niya kung i-compare natin doon sa ibang mga halaman na meron ka dahil nga sa lalaki ng dahon para ma-maintain mo yung ganda ng mga dahon ng inyong mga luteia at hindi siya magkasira-sira at magkasunog-sunog. And I can assure you kapag kaganyan ang ginawa mo, magiging maganda ang kalalabasan ng mga luteia mo. Susunod sa ating listahan ay ito namang mga selum. Ating naman dito sa mga selum, ayan, katulad siya ng luteia. So kung halimbawa shaded, walang problema. Kung halimbawa direct sunlight, walang problema. As long as dapat alam mo na yung bibilhin mong selum ay nasa direct sunlight. Kung sa direct sunlight mo siya ilalagay, nasa shaded, kung sa shaded mo siya ilalagay. Nga, katulad din ng luteia, pagka dinirekta mo siya o hindi siya sanay sa environment na paglalagyan mo, magkakaroon ng problema yung mga halaman mo. So, dating dito sa selum, ito ay depende mas maganda kung ilalagay mo siya sa isang plant box. Kasi kung halimbawa ang paglalagyan mo ay ground pagkatapos, makakapag-ano siya talaga, yung makakapag-wild ang ugat niya. Mabilis kasing lalaki ang inyong mga silum. Pero kung halimbawa, ito ay sabihin natin rectangular pot, inilagay mo siya doon, tapos pinuno mo siya ng silum, wala kang masyadong magiging problema. Kahit pa sabihin mong tumagal ng taon, hindi siya, ito kasing mga silum na taas to, nalaki talaga yung mga dahon niya. Pero kung halimbawa, makokontrol natin ito kung ilalagay natin siya sa pot. Kasi syempre, makokontrol mo yung paglaki ng ugat. Ang bilis kasing gumapang ng mga ugat nito, kaya kung halimbawa, mas free yung ugat niya, mas mabilis makakakuha ng nutrients, mas mabilis lalaki at magwawald ang silum. Ang isang paraan dyan, ilagay natin siya sa pot. Isa na to sa pinakamagandang example. Etong silum namin, napakatagal nito. During pandemic, inilagay na namin siya sa pot na ito. Nagsimula siya siguro sabihin na nating mga 2 feet. Pero imagine niyo ilang taon na yun nakalipas, mahigit 3. Ganito pa rin yung size niya hanggang ngayon. So ayan, hindi siya nagwa-wild. And etong mga silum, wala kayong masyadong magiging problema din dito.
Yun nga, direct sunlight, shaded, walang problema sa halaman na to. Itong halaman namin, itong silong namin, palipat-lipat na siya ng pwesto. Pero as you can see, maganda, nasa direct sunlight, nasa shaded, nasa loob ng bahay, walang magiging problema. Kailangan lang, medyo may space pa rin yung paglalagay nyo. Kasi humahaba yung tangkay ng mga silum and lumalaki yung dahon. So, para naman hindi siya masagi ng masagi at masira yung mga dahon ng inyong mga silum, medyo dapat itatabi natin siya ng konti or malaki yung space na paglalagyan mo. And ang pag-aalaga nito, tubig lang, watering lang, huwag mong hayaan. Itong ang silum namin dito, hindi nga yan na fertilizer to be honest, pero kita nyo naman kung gaano ka-healthy, gaano kagaganda yung dahon ng silum na ito. At ang susunod sa listahan natin, itong Schefflera. Ito kasing Schefflera, masasabi kong napaka-underrated na halaman. Magandang pang display sa kahit nasaan, especially kapag ka direct sunlight, yung entryway mo. Halimbawa, maliit lang yung space ng entryway mo, ng gate mo, or maliit lang yung plant box na paglalagyan mo. Isa to sa pinaka-maia-advise kong halaman kasi napakadali nitong alaga, napakaganda dahil yung variegation talaga nito very consistent. Unlike yung ibang halaman, may tendency, may chance ito na mag-revert, lalo na kung halimbawa hindi enough yung amount of light na nare-receive niya. Pero kung halimbawa mainit siya, mas titingkad, mas magaganda. Actually, mas lamang pa nga sa dahon ng mga Schefflera yung golden compare mo dun sa green leaves. So yun, kung halimbawa nakakakita ka ng portion or part na nagre-revert na or halimbawa ay mas lamang na yung color green, pwede mo naman siyang putulin. Pwede mo naman siyang tanggalin para at least hindi matalo noong mga green leaves, yung mga may variegation o yung gold. Ito kasi kahit ilagay mo siya ng sabihin natin medyo manipis, basta naalagaan, ang mabilis na makapagpakapal dito, fertilizer. So kapag ka nalagyan mo siya ng fertilizer talaga, kahit anong klase, complete, ammonium, so okay yung mga fertilizer, yan yung mga ginagamit namin sa garden. And sa mga landscaping, hindi ako nagpapawala nito kasi pambasag din to ng kulay Halimbawa, color green ka na almost, di ba? Kung naghahanap ka ng kulay dilaw na halaman, isa ito sa pinaka go-to plant natin pagdating sa mga bagay na yun. Tsaka madali nga din siyang alagaan. Pagkatapos, kino-consider pa ngayon as lucky plant for 2024. So, wala ka nang hahanapin dito. So, lamang, hindi nga siya advisable ilagay. Kung sa shaded, walang problema. Kung halimbawa na nasisilungan lang or naaanuhan lang ng mga puno, walang problema. Pero yung sasabihin mo, medyo may kadiliman talaga, di ba? May mga entryway or may mga gates tayo, kunyari. Sa club ng bubong, medyo mababa yung bubong. Kaya medyo madilim pagpasok mo sa may gate mo, sa paglalagyan mo sa kanya. Medyo hindi siya advisable. Maliban na lang kung halimbawa, kasi dalawang varieties nga to, yung ordinary, yung kulay green, o kaya itong Schefflera. Ngayon, kung wala kang problema, kung halimbawa okay lang sa iyo na nagre-revert, or kaya halimbawa okay sa iyo yung ordinary, yung color green, di wala kang magiging problema dito sa mga Schefflera. Yun lang naman yung kailangan nating alalahanin dito is yung golden Schefflera o yung variegated is mag-revert siya doon sa pagkakulay green. Pero kung hindi ka nagwo-worry doon, wala tayong problema. Other than that, direct sunlight, walang problema. Tandaan nyo lamang na yung mga nasa listahan ng halaman, kapag ka nasa direct sunlight, syempre, mas kailangan, mas maraming tubig ang gamitin natin or ang idilig natin sa kanila kasi yan yung number one factor na kalaban kapag ka nakabilad talaga sa direct sunlight ang mga halaman natin. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.